Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Magkahiwalay na aksidente na itala sa Bantay, Ilocos Sur. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa isang tricycle driver sa Dagupan City. Dahil sa bagyong Krising, ilang lugar sa Hilaga at gitnang Luzon itinaas sa Signal Number 1. At sapat na supply ng NFA rice, tiniyak ng NFA ngayong tag-ulan. Bigas, may 2 piso kada kilo na bawas presyo. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, patuloy ang paglapit ng bagyong Krising sa Luzon kaya nagtaas na ng wind signal sa ilang bahagi ng bansa. Sa 11 AM bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur, pati na sa northern at eastern portions ng Catanduanes. Maglalabas ang bagong listahan ng Pag-asa sa mga susunod na oras, kaya patuloy po na mag-monitor. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Krising sa mainland Cagayan bukas ng gabi o Sabado ng madaling araw. Maaari rin itong tawirin ang Apayao at Ilocos Norte. Patuloy namang palalakasin ng bagyo ang habagat kaya mas maraming lugar ang uulanin. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. May malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, Zambales at Bataan. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Kita sa video na ito na napatigil ang ilang motorista sa bahagi ng Canao Bridge sa Barangay Kalanan sa Tabuk City, Kalinga kagabi. Ayon sa video uploader, nabaha ang lugar dahil sa pag-ulan sa lugar. Dagdag pa rito ang pag-apaw ng tubig sa irigasyon. Pahirapan umano sa pagbiyahe ang ilang motorista sa bahang dulot ng pag-ulan. Samantala sa Ilagan, Isabela, makulimlim na ang ilang lugar doon. Naka-blue alert status na rin ang lungsod bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Krising. Samantala, tiniyak ng NFA Pangasinan ang sapat na supply ng NFA rice ngayong panahon ng tag-ulan. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, bukod sa NFA rice ay marami rin ang supply ng commercial rice sa merkado ayon sa Sinag. Tiniyak ng National Food Authority Pangasinan na sapat ang supply ng bigas sa probinsya ngayong tag-ulan. Kabuang 45,227 na kaba ng bigas ang buffer stock ng NFA sa probinsya. Sasapat ito sa 15 araw na buffer stock requirement ng NFA. Hindi pa kasama rito ang mahigit 525,000 na kaba ng palay na nasa mga bodega ng NFA na anumang araw ay pwede nang gilingin. Ang buffer stocking natin is intended for calamities and disasters at saka yung mga programa rin ng ating Pangulo kagaya ng P20, yung P29 at saka sa mga kadiwa. Bukod sa NFA rice, marami rin ang supply ng commercial rice sa merkado. Kaya bumaba rin ng 2 piso ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Mangaldan Public Market. Meron ang mabibiling 32 pesos na kada kilo ng bigas sa pamilihan. Baba na. May 32 na. Mga next week, bababa pa. Malaking tulong sa mga consumer ang pagbaba sa presyo ng bigas. Umaasa ang mga consumer na tuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng bigas. Malaking bagay po, nakakatipid po. Samantala, ibinaba na ng Department of Agriculture sa 43 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price sa imported na bigas simula ngayong araw. Para yan sa 5% broken rice na imported. Ayon sa DA, stable na ang presyo ng bigas sa global market kaya binabaan ng MSRP.
Chris, dito naman sa Kalasyaw Public Market ay nasa 35 hanggang 52 ang kada kilo ng commercial rice. Samantala, tuloy-tuloy naman ang delivery ng bigas sa pamilihan. Bukod doon sa bigas na nanggagaling sa probinsya ng Pangasinan ay marami ding supply ng bigas na nanggagaling sa Nueva Ecija, Isabela at maging sa Cagayan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Magkahiwalay na aksidente na itala sa Bantay, Ilocos Sur. Nakatutok, Glam Caligdan, Dizon. Kita sa CCTV footage na nagmamaniobra ang trailer truck na ito upang lumabas sa garahe. Maya-maya pa, biglang napahinto dahil may sumalpok na motorsiklo. Nangyari ang aksidente sa bahagi ng National Highway sa Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, maaaring hindi na nakapagpreno ang rider kaya dire-diretso ito at nasalpok ang truck. Kritikal ang kondisyon ng rider na nasa ospital. Nung natatnan po namin, wala pong malay itong driver ng motorcycle. Siguro hindi lang po niya na tansya. Bali, ang tama po niya sa part ng rulok. Naka-ICU pa po yung driver ng motorcycle. Aksidente rin ang inabot ng isa pang rider matapos umagaw ng linya. Sumalpok ang rider sa van habang binabagtas ang National Highway sa bahagi ng Barangay Paing, Bantay, Ilocos Sur. Nabalian ng daliri at paa ang rider na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng van. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa insidente. Itong motorcycle po natin na overshoot po siya dun sa may sharp curve. Nakuha niya po yung lane sa kabila kaya nagpabanggaan po sila dun. Po, actually, meron din po siyang protective gear. Nakainom po lang kasi. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa magkahiwalay na aksidente sa Bantay, Ilocos Sur. Glam Caligdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mahigit 700,000 pesos na halaga ng iligal na droga na kumpiska sa isang tricycle driver sa Dagupan City. Nakaalerto CJ Turida. Kulungan ng bagsak ng 23 anyos na si alias Nash, tricycle driver, residente ng Barangay Bunuan, Binloc, matapos mahuli sa bypass operation ng Dagupan City Police mag-aalas 4 ng madaling araw kahapon. Huli rin ang 15 anyos na kaibigan at kapitbahay ng suspect. Ang menor de edad daw ang nag-abot ng iligal na droga sa nagpanggap na buyer. Nakatransaksyon ni Nash. Tinatayang nasa 113 na gramo ng shabu ang nakuha sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 760,000 pesos. Kasi po sobrang hirap ng buhay, nagipit lang. Mahaharap sa kaso si Nash habang dinala sa kustodiya ng CSWD ang nahuling menor de edad. Kung lumabas doon sa kanyang evaluation na he is doing it with discernment, yung kaso po ay ipa-file po natin sa korte. Arestado ang isang target-listed drug personality sa isinagawang search warrant operation ng PDEA at PNP sa San Juan, La Union pasado alas 6 ng umaga kahapon. Kinilala ng otoridad ang suspect na si alias Musio, 43 anyos, residente ng Barangay Orbistondo ng nasabing bayan. Nagkumpiska sa operasyon ang mahigit 1 gramo ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na wala pang pahayag. Tinatayang nasa 21 kilos ng marijuana ang nasabat sa operasyon ng PDEA sa parking area ng Burnham Park sa Baguio City hapon noong Biyernes. Nagkakahalaga ng mahigit 2.5 million pesos ang mga nakumpiskang iligal na droga. Arestado sa operasyon ang dalawang suspect na tubong Nueva Ecija at Benguet. Mahaharap ang dalawa sa kaukwalang kaso. Wala pa silang pahayag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. 2 bahay ang nasunog sa Barangay Balawi, Pagudpod, Ilocos Norte nitong Martes. Ayon sa BFP, walang tao sa isang bahay na unang nasunog. Ang mga bahay ay gawa sa light materials at ang isang bahay ay partially damaged. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero at tuluyang naapula ang sunog na nagtagal ng 25 minuto. Walang nasugatan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Wala pang pahayag ang mga may-ari ng mga nasunog na bahay.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang 49 anyos na lalaking backhoe operator matapos madaganan sa ilalim ng dump truck umaga kahapon sa Barangay Aurora, Quezon, Nueva Vizcaya. Base sa investigasyon ng PNP, nasa ilalim umano ng dump truck ang biktima at pinapalitan ng langis ang sasakyan. Nakaangat umano ang dump bed o yung open box cargo ng truck at nakatali ito sa bucket ng backhoe. Ngunit lumuwag at natanggal umano sa pagkakatali ang ginamit na lubid at tuluyang bumagsak ang dump bed ng truck. Dahil dito tinamaan ng dump bed ang biktima na nasa ilalim ng truck. Idineklara siyang dead on the spot dahil sa tinamong matitinding sugat sa katawan. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Arestado naman ang isang miyembro ng LGBTQIA+ matapos magnakaw ng bag sa Malasiki, Pangasinan. Tutukan sa report. Isang miyembro ng LGBTQIA+ ang nahuli sa aktong nagnakaw ng bag sa isang mini grocery store sa loob ng pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan umaga kahapon. Ayon sa may-ari ng bag, nilito siya ng isang lalaking customer na posibleng kasamahan ng nahuling suspect. Yung lalaki, magbabayad na, pinalabas pa niya ako. Sabi niya, ma'am, mayroon pa akong bibilhin, sabi niya, dito sa labas. So, ang ginawa ko, lumabas ako. Pero nagtataka ako, nagbabayad siya, pa isa-isa. Yan pala, inaano niya ako, tinatabingan niya na ako kasi may pumasok na pala dun sa pintuan ko. Pero yung katapat ko, nahalata niya. Siya yung nag-screen doon. Sabi niya, ate, yung bag mo. Nahuli ang suspect ng katabing negosyante ni Hemino at dinala sa himpilan ng pulisya. Na-recover ang dinakaw na bag na naglalaman ng dalawang mamahaling cellphone at pera. Nakita nung kasama ng katabi ng stall po yun, nahuli po yun. Nahuli nung katabi ng stall. Naramdaman na ilan ata sila Pero isa lang yung nahuli, nakatakbo na po yung iba. Yung dalawa po, parang binubudol siguro. Sa investigasyon ng otoridad tubong Tondo, Manila, ang 26 anyos na suspect. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Tayo pa ito. Siguro may mga relatives dito, taga Manila ito. Tapos yung ninakawan naman, so may mga nakuhang gamit sa kanya at na-recover naman. At ngayon, ipapile yung kaso, ang theft incident sa kanya. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Bahagyang pagtaas sa generation at transmission charge sa kuryente mararamdaman sa Agosto ayon sa Senpelco. Narito ang report. Mula sa dating 1,200 hanggang 1,300 pesos na monthly bill sa kuryente, bahagyero nakatipid si Christine dahil sa pagbaba ng singil sa kuryente sa nakalipas na 2 buwan. Pero ngayong panahon ng tag-ulan at mahina raw ang kitaan sa kanyang negosyo na parlor, nagsimula na siyang magtipid sa konsumo sa kuryente. Pag minsan pinapatay ko yung mga electric fan, pinapatay ko yung mga, pag walang customer na masyado, pinapatay ko yung mga appliances ko. Tapos yung nakaswitch lang, yung aircon lang. Tapos binabawasan ko yung ilaw pag mataas yung... Pag maraming customer yun, nakaswitch lahat talaga. Ngayon pa lang, nag-abiso na ang Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco sa kanilang consumers sa asahang pagtaas sa singil sa transmission at generation charge sa susunod na buwan. Bagamat ilang sentimo lang ito, ay makakaapekto pa rin ito sa average selling rate. Nagkaroon ng konting pagbabago pero masasabi nating negligible yung amount kasi may yung normal fluctuations yung nangyari dahil actual billing po tayo. Humingi naman ng pangunawa sa mga consumer ang Senpelco sa nangyaring power tripping noong nakaraang mga araw. Bunsod daw kasi ito ng pagtaas sa demand sa kuryente na hindi kinaya ng actual electrical load setting ng electric cooperative. Kasabay ng napipintong pagtaas sa singil sa kuryente, pinayuhan ng mga electric consumer na maging responsable sa pagkonsumo ng kuryente. Kabilang narito ang paggamit ng mga energy-efficient appliances. Ugaliin ding i-turn off ang mga appliance na hindi naman ginagamit. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
Samantala, library at ICT room ng isang paaralan sa Dagupan City ginawang classroom ng mga mag-aaral. Silipin sa report. Daan-daang libro ang nakasilid sa isang storage room ng North Central Elementary School sa Barangay Bunuan, Guset, Dagupan City. Ang dating library ng paaralan, ginagamit na ngayon na classroom ng mga mag-aaral. Yung mga books, medyo na-stuck siya talaga sa storage rooms at hindi nagagamit ng mga bata, sir. As much as possible, mas maganda pag may library talaga kasi doon, sir, mas na-enhance ulit yung mga bata natin para mas lumawak yung kanilang kaisipan. Inilagay rin sa isa pang storage room sa loob ng school canteen ang mahigit 20 computer unit. Ang dating ICT room, ginagamit din ngayon na silid-aralan. Maayos naman daw ang pagkakaligpit ng mga computer monitor at CPU para hindi masira. Hindi naman apektado ang pag-aaral ng mga bata dahil may kanya-kanyang TV monitor ang bawat silid at laptop ang mga guro. For this school year, opo, talagang hindi po siya magagamit. Pero pag fully functional na po ang itinatayong building, magkakaroon na po kami ng sariling ICT room. So, pwede na po ulit magagamit. 171 na grade 4 pupils ang apektado sa kakulangan ng classroom ng paaralan. Kaya nasakripisyo muna ang library at ICT room. Puspusan ang konstruksyon ng bagong school building na proyekto ng lokal na pamahalaan. Ipatatayo rito ang 3 palapag na gusali na may 9 na silid-aralan. Umaasa rin ang pamunuan ng paaralan na mabigyan sila ng bagong silid-aklatan. Huwag kayong mag-alala, mga mag-aaral ng grade 4 dahil yung ating classroom ay ginagawa ng paraan na matapos kaagad para maging komportable kayo sa inyong silid-aralan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Agta Community sa Palawi Island, hinatira ng tulong ng pulisya at ilang pang grupo. Narito ang report. Naging makabuluhan ang selebrasyon ng 30th Police Community Relations ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Tulong medikal at relief goods ang hatid nila sa Agta Community sa Palawi Island. Ayon sa Agta leader ng Palawi na si Arsenia Ibanez, pahirapan ang tulong na dumarating sa isla dahil takot na tumawid sa dagat ang karamihan. Kaya laking pasalamat nila at naabutan sila ng serbisyong medikal. Inang napugat marik nami gayam iti pinagayat iti gobyerno. Siyempre iti agta namet kaya iti bumalasew. Wenno namet kaya iti agplete no natitayan yung pangtidan iti tulong. Han nga kaya ni agta ti dumanon ijay ayan yung amo. Iso nga agyam-yaman kami. Matapos ang konsultasyon, nabigyan din ng pagkakataon upang ipamalas ang angking talento ng mga agta. Suot ang makukulay na costume. Mula bata hanggang matanda, abay todo sa pagsayaw. At kung boses lang din ang labanan, may mga hindi rin nagpahuli at tumodo sa birit. Nasa mahigit 200 individual ang nabigyan ng tulong medikal at iba pang serbisyo. Katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang social-civic organization. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Sa mga kapusong job seeker, pagkakataon niyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga aplikante para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mga interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at magibahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Calendar of activities para sa Barangay and SK Elections 2025 inilabas na ng COMELEC. Narito ang report. Maaga nagtungo sa COMELEC si Jennifer mula sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Plano niya sanang i-update ang kanyang voter registration record. Pero hindi ito na proseso ngayon.
Pinababalik na lang siya sa August 1 kung kailan opisyal nang magsisimula ang 10-day voter registration. Status po. Okay. Kaya naman, ano sabi mo? Hindi pa daw po pwede ngayon. Parang, kumbaga, Hindi wala pa pa. yung schedule. Opo. Inilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakaschedule sa December 1, 2025. Kabilang dito ang schedule ng voter registration, filing ng COC, simula ng election period, campaign period at maging ang araw ng eleksyon. Kung talagang hindi na mapirmahan ng ating, hindi ibeto ng ating mahal na Pangulo yung batas nga or yung bill postponing the elections, ay talagang tuloy-tuloy na tayo sa December 1. Noong BSKE 2023, 2 bayan sa Pangasinan ang isinailalim sa areas of concern. Ayon sa COMELEC, posibleng isailalim pa rin ang mga bayan na ito sa areas of concern ngayong taon. Sa parameter kasi ng COMELEC, kapag ka may incidenting ganyan, at least sa 2 pang election ay nasa kategory ka ng area of concern. Pinaghahandaan naman na ng Mangaldan Police ang mga schedule ng aktibidad ng COMELEC. Nakipag-meeting na po ako sa COMELEC supervisor ng Mangaldan at binigyan po kami ng schedule at yun po yung pinag-aaralan namin ngayon para po malatag at prepare din kami paglatag po ng security and preparation po. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng kanyang inuupahang pwesto sa pamilihang bayan ng Malasiki, Pangasinan, pasado alas 5 ng hapon noong Lunes. Ayon sa otoridad, mag-isang naninirahan sa kanyang stall ang 74 anyos na biktima, residente ng barangay Tomling ng nasabing bayan. Napagalaman din na may sakit siyang hypertension. Wala namang nakikitang foul play at maaaring namatay sa sakit ang biktima habang natutulog. Samantala, ipinagbabawal ng pamunuan ng Market Division Office ang pagpapalipas ng gabi o gawing tirahan ng mga vendor ang kanilang inuupahang pwesto. Natagpaw na siya ng kanyang neighboring stall vendor, patay na. Ito ay may sakit sa puso, high blood siya nung mga oras na rin yon at wala namang nakitang foul play. Karagdagang railings inilagay sa labas ng Mangaldan National High School upang iwas disgrasya sa mga estudyante. Sundan sa report. Pinalibutan na ng railings ang harap ng Mangaldan National High School. Dito pinapadaan ng mga estudyante tuwing pumapasok sa eskwelahan at umuuwi sa kanilang mga bahay. Naging hakbang ito ng pamunuan ng paaralan dahil na rin sa peligro ng pagdaan sa gilid ng kalsada. Sa lahat kasi ng school, kailangan protektahan mo yung mga bata. Oo. Kaya ang eskwelahan natin para maging conducive to learning and then environment friendly siya, kailangan mong protektahan. I-secure mo yung daanan ng mga bata papunta sa school at palabas ng school. Takaw disgrasya raw sa mga estudyante kung wala ang railing dahil sa dami ng sasakyang dumadaan sa harap ng eskwelahan. Napakabilis po ng mga sasakyan na dumadaan. Kaya yung railing ngayon will serve as a barrier para naman maprotektahan yung mga bata. Para sa mga magulang, maganda naging hakbang ng pamunuan ng eskwelahan. Gaya ni April na may isang anak na nag-aaral sa Manghay. Palagi raw niyang sinasabihan ng anak na dumaan sa railings. Kasi pag maraming sasakyan nang dumadaan dito, may protection po sila pag may mabibilis. Kasi depende rin sa minsan yung mga dumadaan dyan, mabilis talaga kahit alam nilang school. Nakasuporta naman ng Barangay Glig, LGU at PNP sa pagbibigay seguridad sa mga estudyante. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Avisala Encantadix, new power unlock na naman para kay Tera. Pero may nakakita sa kanyang pag-teleport sa mundo ng mga tao. Mamayang gabi patuloy na mangyayari ang imposible. Sa muling pagkikita ni Flamara at Adamus, tuloy na kayang masasagot ang mga katanungan? Patuloy ding nalalagay sa panganib ang buhay ni Tera. At makakabalik na ba si Perena sa Encantadia? Abangan ang Encantadia Chronicles Sangre tuwing 8 p.m. Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng 24 oras.
Tosino na sinangkapan ng puso ng saging o kapusino na recipe ng isang estudyante sa Calasiao, Pangasinan ating tikman sa report ni Joel Fernandez. Talaga namang masarap ang tosino, lalo na sa almusal, ngunit paano naman kaya kung ikaw ay isang vegetarian? Well, may alternatibo tayo dyan, ang cappuccino. Tosino na gawa sa puso ng saging. Pagsamahin ng mga sangkap sa paggawa ng marinated sauce, tulad ng cornstarch, pineapple juice, itlog, minced garlic, salt, pepper, sugar, sarsa at soy sauce. Hiwain ng maliliit ang puso ng saging, lagyan ng harina at ilagay ang ginawang marinated sauce. Iprito sa katamtamang apoy at dagdagan ng marinated sauce. Napakadaling gawin at heto na ang nakakatakam na cappuccino. Nakakabawas po ng kapag may high blood ka is nakakababa po ng dugo. And sa mga gusto pong mag-diet, ito lang po puso ng saging. Aakalain mong karne, pero ang cappuccino isa palang gulay na talaga namang patok sa mga vegetarian. Eh kumusta naman ang lasa? Papasa kaya? Masarap po siya. Hindi mo akalain na gawa siya sa puso ng saging. Tama nga yung sabi nila na para siyang karne. Bagay sa mga vegetarian, ganun. Kasi para siyang karne talaga. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.